أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid kong mga Muslim at doon naman sa mga hindi mga kapatid ko, mga hindi pa mga Muslim, ang aking kwento ay napakaganda nito, napakahalaga. Ito ay patungkol sa isang tao na talagang masasabi natin na masama. Dahil ang kanyang nakapatay siya ng 100 katao. So ito bang kasalanan na kanyang nagawa, mayroon ba siyang kapatawaran sa nag-iisang Diyos? So atin ito lilinawin, ating tatalakayin na ang kapatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang kasing kahantulad. Kung ang tao nagpapatawad ng mga kasalanan, minsan pag sa sobrang galit natin, hindi natin na gagawang patawarin, ngunit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay napapatawad niya ang mga tao na gumagawa ng kasalanan kung ito ay nagbabalik loob sa Kanya. Andito ang ating kwento at ito ay unawain ninyo. Mayroon dito isang kilalang kwento sa Islam tungkol sa isang lalaki na nakapatay ng 100 katao. Isa ito sa pinakamalalim na kwento tungkol sa pagsisisi. Dahil ang awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pag-asa para sa mga makasalanan. Hindi dito tinutukoy ang isang tao, Muslim ka man o hindi Muslim, kapag ikaw ay nagsisi at nagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, patatawarin ka. Hindi katulad ng ibang mananampalataya, yung ibang relihiyon nagsasabi na sila lang daw ang maliligtas. Unfair yun sa mga halimbawa, mga hindi kasapwa sa kanilang relihiyon. Ngunit ang Islam ay pinatatawad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa ka man sa pinaka makasalanang tao, isa ka man maski hindi ka kumikilala sa Diyos, maski wala kang pananampalataya sa Diyos, kapag ikaw ay nagbalik loob sa Kanya, ikaw ay patatawarin niya. Dahil ikaw ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kwento ay mula sa tunay na hadith na iniulat ni na Abu Sa'id at Al-Qurdi at matatagpuan ito sa Sahih al-Bukhari at Muslim. Basahin natin ito upang tayo ay magkaroon ng kaalaman. Kaya mga kapatid, kahit ikaw pa ay pinakamasamang tao sa balat ng lupa, kapag ikaw ay nagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tunay mula sa puso mo, iyan ay patatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong paghingi ng kapatawaran. Noong unang panahon, may isang lalaki na lubog sa kasalanan at karahasan, na puno ng galit at kasamaan ng kanyang puso, hanggang sa siya ay nakapatay ng 99 o 99 katao. Napakarami nun. 99 katao. Sa kabila ng kanyang mga ginawa, dumating ang panahon na nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Nais niyang malaman kung may pag-asa pa ba siyang patawarin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinanap niya ang pinakamaalam na tao sa kanyang lugar. At itinuro siya sa kanya ang isang munghi o dibutong sumasamba, ngunit hindi ito tunay na maalam sa batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi sa kanya, pumunta ka sa isang munghi at sinabi ng kriminal na yon, nakapatay ako ng 99 na tao. May pag-asa pa ba akong
mapatawad ng aking Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil sa kakulangan ng kaalaman, sumagot itong tao na ito na wala ka nang marinig. Iyon ang lalaki. Sabi ito, wala na. Hindi ka na mapapatawad. Kaya't sa galit ng lalaki, nung marinig niya ang sinabi ng isang monghe, kanya itong pinatay. Kanya itong pinatay. Kaya naging 100 ang kanyang napapatay. Pero mo 100 na katao ang kanyang napapatay. Hindi pa rin siya nawala ng pagnanais niyang magsisi. Patuloy pa rin siya naghahanap ng tao na makakapagbigay sa kanya ng payo. Hindi pa rin nawala ang pagsisisi na niyang nais, muli siyang nagtanong tungkol sa pinakamaalam na tao sa lugar. Sa pagkakataong ito, itinuro naman siya sa isang tunay na eskular at lumapit siya at sinabi, nakapatay ako ng 100 katao. May pag-asa pa ba akong mapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ngunit iba ang isinagot dito sa kanya. Sinabi rito, sino ang nakapipigil sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Hindi tinanggi ng eskular ang bigat ng kasalanan. Tunay nga naman, ang pagpatay ng maraming tao ay mabigat na kasalanan. Ngunit, alam niya ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na malawak kaysa sa kasalanan ng tao. Pagkatapos nito, pinayuhan siya ng eskular na ito. Ang sabi sa kanya, pumunta ka sa isang lugar kung saan ang mga tao ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sumama ka sa kanila at huwag kang bumalik sa dating lugar mo dahil iyon ay lugar ng kasamaan. At yun nga ang kanyang ginawa. Naglakbay siya at nagsisisi. Agad na umalis ang lalaki at iniwan niya ang kanyang dating buhay o mga masasamang gawain. At sa lugar ng kasalanan, habang naglalakbay siya patungo sa lugar ng mga matuwid, dumating ang kanyang kamatayan. At siya ay namatay sa gitna ng kanyang paglalakbay. Ang mga anghel ay nagtatalo. Bumaba ang anghel. At ang sabi ng anghel, yung may awa ang anghel na mayroong awa o dalang awa ay siya ay, sabi dito, siya ay nagsisisi na at lumapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tao sa kanyang puso. Ngunit sinabi naman ng mga anghel ng kaparusahan na hindi pa siya nakakagawa ng mabuting gawa. Nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa lalaki, pagkatapos ay nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng isang anghel upang ito ay mag-anyong lalaki upang humatol sa pagitan nila. Sinabi ng isang anghel, sukatin ninyo ang distansya ng pagitan ng dalawang lugar. Ang isang lugar ay ang bayara o bayang puno ng kasamaan. At ang isa naman na lugar ay ang bayang puno ng taong sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag mas malapit sa iya, sa mabuting lugar, mapupunta siya sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, kapag mas malapit siya sa masamang lugar, mapupunta siya sa kaparusahan. Ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nangibabaw. Nang sukatin nila, natuklasan nilang mas malapit siya ng kaunti sa mabuting lugar.
May mga ulama ring nagsabi, batay sa isang salaysay na pinailapit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mabuting lupain bilang tanda ng kanyang awa. Dahil dito, kinuha siya ng maanghel ng awa. Allahu Akbar. At isang lalaki ang nakapatay ng 100 katao, ngunit dahil sa tunay na pagsisisi ay nagbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay pinatawad. So dito, makikita natin, ano ba ang aral ang ating makukuha dito? Sa kanyang ginawa, na siya'y umod ng sama, siya ay kriminal, at 100 katao ang kanyang napatay, bakit siya pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit binigyan siya ng pagkakataon na makapasok siya sa paraiso at hindi siya makapasok sa impyerno? Una, walang kasalanang mas malaki kaysa sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gaano kabigat ang kasalanan, bukas pa rin ang pintuan ng tauba habang buhay pa ang tao. Tandaan natin mga kapatid, hanggat nabubuhay ang tao, mayroon ka pang pagkakataon magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit ikaw pang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Minsan dumarating sa atin ang pagsisisi. Ngunit ang nangyari ng ilan ay hindi totoo ang pagsisisi. Magsisi man sila, pumupunta pa rin sila sa mga tao na walang pananampalataya. Pangalawa, mahalaga ang tamang kaalaman, mga kapatid. Napakahalaga yan. Ang kaalaman ang siyang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang unang pinagtanungan ay sumagot ng walang sapat na kaalaman. Kaya siya pinatay. Kaya lalong lumala ang sitwasyon dahil ang taong mayroong problema ay natataranta. Hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Kaya ang ginawa niya, pinatay na yon. Nadagdagan ngayon ang kanyang problema. Dahil sa kanyang pinagtanungan, ay kulang sa kaalaman patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, kailangang iwan ang masamang kapaligiran. Kaya siya'y pinayuhan na lumipat ng lugar dahil sa malaking epekto ang kapaligiran sa pananampalataya. Kapatid, kung ang lugar na iyong kinalalagyan, hindi mo kayang baguhin o hindi mo kayang mabago ang sarili mo dahil sa kasamaan sa paligid mo, sa kaguluhan at kung ano-ano mga bisyo, umalis ka sa lugar na yun para kung gusto mo talaga magsisi, lumipat ka sa mga tao na mayroong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na mayroong pagsamba, na sila gumagawa ng mabubuti, nag-aaral, inaalam ang mga bagay-bagay upang sa bandang huli kanya itong matagpuan. Pangapat, titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang katapatan ng puso. Tinitingnan sa atin, hindi yung ating anyo, hindi yung ating katatayuan sa buhay, hindi porkit congressman ka, hindi porkit presidente ka, patatawarin ka. Nang ayon lamang sa iyong salita, kayo yung mga tao na nagsasalita nang ayon lamang sa dila ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung totoo ang kanilang sinasabi sa kanilang bibig. Hindi man siya naabutan ang maraming mabubuting gawa, nakita ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay niyang pagsisisi. Tunay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kay nagbalik loob sa kanya, ikaw ay patatawarin. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang sumaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at siya naniniwala na si Muhammad ay sugo ng Allah, at siya naniniwala na si Isa o si Jesus na anak ni Maria ay sugo ni Allah, ang lahat ng kanyang kasalanan, gaano mang kalaki ito, buburahin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya at ituturing siya na parang bagong silang walang bahid kasalanan. Ganon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapatawad, tinatanggal ang kasalanan niya. Kaya huwag mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ito sa pinakamahalagang aral sa kwentong ito na ating natunghayan.
Kapatid, tao lang tayo. Likas na sa atin bilang tao ang pagkakasala. Kaya nga tinawag tayo na insan or insa sa Arabic, na ibig sabihin nito ay lagi tayo nakakalimot. Subalit ang ating pagkakalimot, ang ating kasalanan na hindi natin sinasadya, hindi ito binibilang sa atin. Sapagkat tayo hatulan lamang kung ang kasalanan na ating ginawa ay ginusto natin. At alam natin na ito ay kasalanan, ngunit patuloy pa rin natin ginagawa. Kaya tandaan natin mga kapatid, tayo ay nangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang habag. Kaya pagbabalik loob sa kanya at ang pagsisisi, at huwag natin pagtatambalan ng ating Diyos. Huwag tayong sasamba sa mga nilikha lamang niya. Sapagkat yun ang pinakamabigat na kasalanan na nagagawa ng tao. Kahit siya pa ang pinakamabait na tao sa balat ng lupa, kapag siya ay nagtatambal sa pagsamba, magiging baliwala ang kanyang kabaitan at siya ay paparusahan sa impyerno. Oo, mapapansin natin na mayroon mga tao na umudan sa ngunit ang kanilang buhay ay maalwan naman. Tayo naman ay may mga tao rin naman na patuloy na nagdarasal, ngunit ang kanilang buhay ay nagiging mahirap pa rin. Kapatid, huwag kang mag-alala, sapagkat yan ay pagsubok lamang sa iyo. Maaaring pagkalubang ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan. Imbis na ikay nagsasala 5 times a day, kapag nagkaroon ka ng kayamanan, makakalimutan mo na siya at iba na ang iyong magiging pagkakaabalahan. Instead na magpunta ka na sa masjid, magpupunta ka sa mga kasino at kung saan mga sabong, mga bisyo at mawawala na ang iyong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah nakakalam ng lahat ng bagay kung ano ang nararapat para sa atin. Kaya kung maging mahirap man tayo, alhamdulillah, ito ay biyaya sa atin sapagkat ang kahirapan ay hindi ibig sabihin ito ay kaparusahan. Ito ay pagsubok sa atin. Kaya hangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gabayan. Pangalagaan tayo laban sa kahirapan, mga sakit, mga sakuna, mabibigat na mga pagsubok. At ang panghuli, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal na Quran, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na pinatatawad ni Allah ang lahat ng kasalanan. Banal na Quran, Surah Al-Zumar, Kapitulo 39, sa talatang 53. Allahu Akbar. Napakalalim ng aral na kwentong ito, na hindi nito hinihikayat ang tao na magkasala, kundi ipinapakita dito kung gaano kalawak ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang tunay na nagsisisi. Hindi dito hinihikayat mga kapatid na tayo gumawa muna ng kasalanan, hindi ganoon kapatid. Paano na lamang kung ikaw ay gumawa ka ng kasalanan at ikaw inabutan ng kamatayan na hindi ka nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan mo kapatid, hanggat wala pa dito sa lalamunan mo ang iyong kaluluwa, sinabi ni Propeta Muhammad sallam, may pag-asa ka pa. Subalit kapag nandito na sa lalamunan mo ang kaluluwa mo, malalantad na sa iyo ang katotohanan. Makikita mo na ang pansamantalang itinago sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, kapag nangyayari yun, huli na ang lahat. Wala ka ng pag-asang mapatawad. Kaya ngayon pa lang, magsisi tayo. Magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ang ating paglingkuran. Siya lamang ang ating sambahin. At ang lahat ng ating gawaing pagsamba, sa Kanya lamang ituon natin. Huwag na huwag tayong magpapalinlang kay Satan, sapagkat si Satan ang ating lantad na kaaway. Maraming salamat mga kapatid, mga kabayan. Muli naman, hinihingi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang Kanyang kapatawaran sa mga nagagawa nating pagkakasala.
Manggalagaan nawa tayo ay ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kahirapan, laban sa mga sakuna, mga sakit, mga mabibigat na pagsubok, mga anumang mga kalamidad, at pagkaluban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kasaganaan, kayamanan, kalusugan, karunungan, kapayapaan ng ating mga puso, at ang mga bagay-bagay na kakailangan natin dito sa mundo na ito, habang tayo nandito pa. At ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamataas na antas ng paraiso, at pangalagaan tayo laban sa kaparusahan sa impernong apoy at kaparusahan sa libingan, at ganoon naman laban kay Satan at kay Dajjal. Muli, ang inyong lingkod, si kapatid, ang iyong kapatid, ay nagsusumamo sa inyo na inyong panoorin at husgahan ang aking naibahagi. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.